Ako Manalayag Mananubay Mananuklas. Sa mga aware, merong version update si Windows 11. Ito ay hindi para sa lahat ng computers, pero sa mga compatible lamang na mga desktop and tawag nito yan, laptop. Yan, desktop, laptop, mga computers, merong mga compatible na mag-update nito. Para sa iba, tulad ko, sa iba, nauna na sila, pero tulad sa akin na ngayon lang o ngayong buwan lang o ngayong araw lang o kahapon lang nagkaroon ng notification sa laptop na pwede na mag-update. Ito matagal ko na itong alam, kaya nga inaabangan ko din na mag-update, na mag-okay si Microsoft na makapag-update ako. Kasi there are known issues about 24H2. Hindi naman to sa lahat, so don't worry. Pero may mga ilan na nagkaka-issue, like yung kaibigan ko, nagkaroon ng problems sa kanyang computer regarding sa games, may mga FPS loss dahil nung nag-update siya. Ako nag-update ako, ang naging problema ko lang naman yung mga nag-reset ng mga settings, so kailangan kong i-calibrate ulit. Tapos so far wala pa naman akong nararanasang issue. Pero may mga napanood akong video na mas okay daw muna na hindi na muna mag-update. Yung iba kasi masyado silang takot, which is understandable dyan. Hindi naman ako nasiraan ng PC dati, yung update agad. Kaya mas mabuti maging maingat na wag mo na mag-update o kuha ka ng recovery file para pwede ka mag-recover. Pero advice din talaga siya na hindi ka basta-basta mag-update, lalo na kung luma na yung laptop mo. Pero kung mga bago-bago pa, actually ganun din. So maingat ka na lang, research mo muna bago mo update at your own risk. Yun yung doon. So advice na wag daw muna mag-update sa 24H2 kasi nga there are known issues and notifications. So una, ito yung mga known issues and they are confirmed. Yung iba di pa super confirmed, pero may mga confirmed na. Yung sa multiple applications affected, Chinese tax filing sa government nila yan, USB device, yung sa select games na nag-i-stop responding, which is meron talaga mga ganong issue. Sa akin naman, ang nilalaro ko lang naman is LOL at saka TFT saka ZZZ. Actually nagkaroon ng problem sa Vanguard nung una, pero eventually okay naman na. Hindi naman siya nag-malfunction, pero isa din yun sa mga known issues and it is confirmed. Na-resolve na daw yun sa Chinese tax, na-resolve na daw yun doon sa USB, pero yun dito sa select games na is hindi pa siya nare-resolve. So may marami pang issues si 24H2 na hindi pa nare-resolve. So resolve na yung sa external, sa kay Outlook, date and time, hindi pa masyado basta yan, may mga ganyan na problem and so on so forth. Sa mga Asus devices din, there are large possibility na nagfe-fail siya mag-install or tawag dito niyan, hindi siya nag-install at all or basta may problema ganito ganyan. Most Asus devices, camera use might cause some applications to be unresponsive, at marami pang sa device using anti-cheat yan, nag-stop na mag-respond. So, depende. Lalo na ngayon, yung mga PC na may LOL o saka Valorant, may Vanguard. So, may possibility na maka-affecto yun. So, mga wallpaper na hindi gumagana, compatibility issue sa sound. Yung akin, yung dun sa headset, nagka-problema kahapon. Pero okay naman na. Na-recalibrate na. So, yun lang naman. Exciting siya for sa mga bagong laptop, lalo na yung mayroong Wi-Fi 7 or yung mga bagong laptop kasi somehow nakatulong yung 24H2 para ma-update siya, lalo na yung mga AMD, yung mga Ryzen na laptop. Mataas yung dagdag na performance sa mga Ryzen at sa mga AMD na laptop. Meron yan, pwede nyo i-search yan sa YouTube. May mga siguro 10%, 15% increase, 5% dahil sa update ng 24H2. Pero tulad nga sabi ko, update at your own risk. Ingat lang muna. Huwag nyo munang i-update kung hindi kayo sigurado. Huwag nyo munang i-update kung ayaw nyo magka-problema. Ibalik-balikan nyo na lang tong website na to. Ilalagay ko na lang din sa description. Check nyo kung okay na. Or wait for mga YouTube
channels na magsasabi, sige goods, pwede na kayo mag-update. Yan. Kasi medyo hindi pa siya okay. Okay? Hanggang doon na lang muna para hindi lang masyado mahaba itong ating video. Salamat! Go na go kay God.